Sen, video po ito ha. Bibidyo ko kayo habang kumakain. Hindi ko po sasabihin kung saan lugar to. Ayan po si Idol Senador Bato de la Rosa. Ayan po, kumakain po sa isang karinderya. Ano po, masarap pa Sen. Ayan, kumakain po siya ng isda, pinangat. Ayan, dito po sa isang karinderya, no? Hindi ko na po sasabihin at baka matuntun pa po kung nasaan siya ngayon, no? Basta sa isang karinderya na masarap po ang pagkain at luto, nandito po siya ngayon. Hawak na umano ng DOJ at DILG ang arrest warrant na nilabas ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Magpapasko na pero hindi pa rin nakikita ng publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Palagi siyang hinahanap, lalo ngayong may babala sa kanya si Harry Roque na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. Ayon kay Roque, matagal nang may arrest warrant kay Bato ang International Criminal Court o ICC. Pero kahapon lang daw ito natanggap ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government. Magsisimula pa lang daw silang gumalaw sa gitna ng umanay warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa ng International Criminal Court o ICC. Posibleng susunod na haharap sina Senator Bongo at dating Philippine National Police or PNP Chief Oscar Albayalde sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng warrant ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Sa panayam kay dating Senator Antonio Sani Trillanes, sinabi niyang interesado lamang ang ICC sa mga most responsible sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, habang maraming pangalan ang lumabas sa mga dokumento kaugnay ng kaso, hinihiwalay ng ICC ang tunay na may pananagutan, kaya inaasahan niyang mga 4 ang posibleng maisyuhan ng warrant. Ngayon maraming mga nami-mention dun sa iba't ibang mga documents regarding the complaint or regarding the case of Mr. Duterte, yung mga sinasabi lang co-perpetrators. But ultimately, interesado yung ICC doon lang sa mga most responsible. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most mga 4 ang mai-issuehan. Naniniwala si Trillanes na kabilang sa mga posibleng susunod kay Duterte na nasa kustodiya na ng ICC sina dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Albayalde. Including former President Duterte na po. Yes. So tatlo, if we have Senator Bato de la Rosa, yes. Who do you think are the other 2? Bongo and Albayalde. Yan. At what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? Mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, baka nga totoo yung sinasabi ni Or yung kay Senator Bato, yung ngayong year na po, tapos yung dalawa would be Albayalde and Senator Bongo. Yes, oo. Mga next year na yan sila. Matatandaang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na mayroon siyang kopya ng umano'y arrest warrant laban kay De La Rosa mula sa ICC. Ito ay kinumpirma rin kamakailan lamang ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ngunit ito ay pinabulaanan ng Department of Justice na mayroon na silang natanggap na kopya ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa niya silang nakikita o natatanggap na kopya ng naturang dokumento. Samantala, nananawagan si Senator Bato de la Rosa at ang kanyang pamilya ng due process at pagrespeto sa karapatang pantao kung totoo man ang impormasyong may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ang panawagang ito ay binahagi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israeli Tutorion. Gusto sana ng pamilya na kung may kaso man sana siya, dito natin litisin sa Pilipinas. Dito file ng kaso sa Pilipinas kasi may working court tayo. May working courts tayo, may working prosecutions tayo. So, kumbaga, wag natin isurrender yung karapatang pantao ng ating kapwa Pilipino doon sa banyagang korte. Eto,
ang topic natin ngayon, may kumakalat na picture sa social media. Ito'y tungkol sa pakikipagkita ni Bato de la Rosa sa kanyang asawa. Ayan. Hindi po ito lumang picture. Ngayon lang po ito. Ngayong araw mismo. December 10. Ayan mga kabunyog. Pero nakatalikod si Bato. Nakatalikod si Bato. Pero si Bato talaga yan. Kasi ang nag-post nito, asawa mismo ni Bato de la Rosa. Ano ito? Sa Facebook account ng kanyang asawa, pinost ng kanyang asawa yung pagkikita nila. Nakatalikod si Bato, nakatalikod din yung asawa ni Bato de la Rosa. Ang pangalan pala ng asawa ni Bato de la Rosa ay Nancy. Nancy de la Rosa. Ngayon, sumaglit lang yata si Bato. Hindi alam kung saang bahay yan. Nagtagpo yung dalawa. Ayan. Ngayon, nagpa-picture sila pero nakatalikod. Nagpa-picture sila pero nakatalikod. Sa picture na yan, pinost ng asawa ni Bato de la Rosa, mga kabunyog. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you viewers and have a good day. Actually, ang caption ng asawa ni Bato de la Rosa, na-miss niya daw yung I missed you. Ayan hindi ito mga kabunyog chismis. Ano ito? Ano yan Ayan. Ayan Sabi dito, Abante News Online, bumisita si Senador Ronald de la Rosa sa kanyang asawang si Nancy de la Rosa sa gitna ng mga ulat na may arrest warrant na umano laban sa kanya ang International Criminal Court, ICC. Yan. Ang caption ng Abante, Hello, Love, Goodbye. Bato de la Rosa, bumisita sa Mrs. Yan. Yan mga kabunyog. At saka yan, hindi po yan lumang picture. Pakita ko sa inyo yung Ayan. Kita nyo? TNT, Abante. Yan Tingnan nyo yung date. Tingnan nyo yung date dyan. Ang date dyan na nakalagay ay December 10. Ayan mga kabunyog. Tingnan nyo sa baba. December 10, 2025. So, hindi po yan lumang picture. Ngayon po yan. At ang nag-post niyan mismo ay yung asawa ni Bato de la Rosa. Imagine mo yan, senador ka ng Pilipinas, dati kang PNP chief, o ngayon, nagtatago ka. Nakikipagtagpo ka sa asawa mo. Nakikipagtagpo siya sa asawa niya, patago. Yan na kasi. Yan na yung karma. Yan na rin yung pagbabayad nila dun sa ginawa nila nung panahon ni Duterte. Ang dami kasing nung panahong PNP chief siya. Hindi naman simple yung ginawa nila sa bansa natin. Ang inaamin ng pulis noon na pinatay nila at sinasabi ng laban daw mga yon, 6,000. O kahit pa 6,000 yan, imagine yung 6,000. At nanlaban pa yung 6,000 na yan. Imposible namang nanlaban yan lahat na yan. Siguro may nanlaban man dyan. Pero hindi ganun. So mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, ay noong kasi mayabang si Bato niyan. Parang akala niya hindi talaga sila mapapanagot ni Duterte niyan, mga kabunyog. Ang akala ni Bato noon, dahil unang-una, panahon ni Duterte, nag-withdraw na sila sa ICC. O di wala na. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, naalala nyo yung poster na, si Bato nakaganyan, hawak siyang high-powered firearms. Tapos talagang nila noon, pinagyayabang nila ni Duterte, wala silang ginagawang masama. Kung ginagawa man daw nila yan para sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Yan yun. Yan yung madalas nilang sinasabi noon. Kaya lang ngayon, tingnan nyo, senador ka tapos ganyan, nagtatago. Pakikipagkita sa asawa, yan? Patago. Anyway, siyempre, hindi naman natin gustong mangyari yan sa tao. Hindi naman maganda yung nangyayari kay Bato na yan. Kaya lang, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Walang krimen. Ito na yung kanilang pagbabayad ni Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan.
Kaya ano ito? Imagine niyo ano? Naging PNP chief ka. Oh, naging senador ka pa. Tapos ngayong May 2025 naka-re-elect ka pa. Oh, 'di ba? O ngayon nasaan na 'yan? Wala, nagtatago. Oh, at ang kalaban niya ngayon, International Criminal Court. Oh. Ay noon sinasabi nila, pananagutan namin 'tong ginagawa namin. O 'di ba sabi nila Duterte noon? Para ito sa bayan. Oh. Pero ngayon, hinaharap ba nila yung pananagutan? Hindi, nagtatago. Nagtatago. Oh, 'di ba? Oh. Kaya lang 'yan na nga. Oh, hindi niya makapiling ang pamilya niya. Nagtatago siya. Ni hindi na siya maka-attend sa sesyon ng Senado. 'Di ba? Oh. Bakit nangyayari sa kanya 'yan kay Bato? Sinunod niya kasi si Duterte. Sinunod niya kasi si Duterte. Kung inisip niya na Mr. President, sorry pero hindi ko magagawa 'yan. 'Di ba? Hindi sana 'yan mangyari sa kanya ngayon. Oh, hindi sana 'yan mangyari. Kaya lang sinunod niya si Duterte. Oh. At mabuti pa nga si Duterte, matanda na at may sakit na. Si Bato, bata pa, malakas. Kaya pag nakulong siya, tatagal talaga siya dun sa kulungan. Si Duterte, pwedeng mamatay na yan sa kulungan eh. Pwedeng mamatay na yan dun sa ICC. Pero si Bato, hindi. At ngayon, ayan na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Yan ang malinaw dyan. Kaya yung kanilang mga pinagyayabang noon ni Duterte, pinagbabayaran na nila ngayon. Hindi nila yan iisipin na darating ang panahon mapababayad sila sa kanilang krimen. Yan ay yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Mayroong interview kay Trillanes, ang Billionaire News Channel. Dito, sa interview niya, ngayon lang yan mga kabunyog. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, after nitong kay Bato, kapag na-implement na yung arrest warrant kay Bato, sigurado na ito, ang susunod na, si Bongo at si Albayalde. Yun, matindi. Matindi ito. Talagang sunod-sunod, ano? Kumbaga, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, ang paliwanag niya kasi, syempre inuna na yung pinaka-mastermind si Duterte. Maraming mga involved na middle level. Yung kumbaga yung mga nasa gitna. Tulad nila Leonardo, nila Mata, nila Karamat. Pero, after ni Duterte, ang sumunod na dyan na talagang malaki ang mga naging involvements o pagkakasangkot ay siyempre si Bato. After ni Bato, si Albayalde na. Bakit si Albayalde? Kasi si Albayalde ang nagpatuloy ng war on. Siya ang pumalit kay Bato eh. Kasi si Bato, nung magretero, linagay na sa Bureau of Corrections. Tapos naghanda na siya sa pagtakbo niya bilang senador. Ang pumalit sa kanya, nagpatuloy ng tukhang at saka yung Oplan double barrel ay itong si Albayalde. At sa ilalim ni Albayalde, hindi rin hindi lumubay ang yung war ni Duterte. Marami pa ring napatay sa panahon ni Duterte. Kung ano ang ginawa ni Bato, pinagpatuloy ni Albayalde. Kaya si Albayalde, sigurado na, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, sigurado na yan si Albayalde. Yung iba kasi, sila Leonardo, Karamat, Mata, ng mga middle level na mga ano yun eh. Mauuna ito. Mauuna ito. Ito talaga yung lilitisin. Kumbaga ang lilitisin ng ICC, si Duterte, si Bongo, si Bato, si Bongo, si Albayalde. Diyan masisentro yan ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Sinasabi yan ni dating Senador Sonny Trillanes, may mga nakakausap siyang galing sa ICC. Ito yung nagbibigay sa kanya ng ganong mga impormasyon. Bakit naman si Bongo? Si Bongo kasi, ang ginawa kasi ni Duterte, para maipatupad yung war on drugs sa national scale, ang ginamit ay ang PNP. O di syempre, sa loob ng PNP,
yung mga sinagawang mga war operations ng PNP, pinalabas na ng laban yung mga napatay, mga 6,000 ang napatay doon. PNP yon, yan yung Upland Tukhang saka Upland Double Barrel. Pero may binuo pang special na grupo si Duterte. Yung katulad nung Davao Squads, parang special group siya na kung may gustong ipa-operate si Duterte, yun ang gumagawa. Yan na yung grupo nila Garma at sa kanila Leonardo. Yung mga magkakabat sa halo sa PNP, PNPA, sila Garma yan at sila Leonardo. Nag-appear sa Quadcom si Garma at saka si Leonardo. Kwininto nila yan. Kinausap mismo sila ni Duterte. Sila Garma, sila Leonardo at saka yung batch ni Garma sa PNPA. Ganon din yung batch ni Leonardo. Magsunod na batch sila sa PNPA. At sila yung binuong parang Davao Squads. Pero ang pagkakaiba nito, hindi na ito sa Davao lang. Ito na yung national na organization ng pag may ipapa-order si Duterte. Ang kausap nila, nitong mga squads na ito nila Leonardo at nila Garma, hindi naman sila dumidirekta kay Duterte, dumadaan sila kay Bongo. Kaya kung may ipapaabot sila kay Bongo ay kay Duterte, kay Bongo nila dinadaan. Kung nagawa na yung order ni Duterte, nagpapadala naman ng reward si Bongo. Si Bongo ang nagpapadala ng reward kapag nagagawa na yung pinapatrabaho ni Duterte. At ang ano diyan, may pinapadalhan si Bongo na tao ayon kay Garma. Kaya si Garma ang magtitistigo para kay laban kila Bongo. Kaya itong mga ito, si Duterte, si Bato, si Albayalde at si Bongo, ito yung mauuna ayon kay Trillanes. Kaya tingnan niyo mga kabunyog yung title ng caption ng bilyonaryo. Sabi ni Trillanes, susunod na target ng ICC sina Bongo at Albayalde. Ayan. Ngayon, kailan kaya yan? Sabi ni Trillanes, mga unang buwan yan ng mga unang buwan ng 2026. Mauuna muna itong si Bato. Mauuna itong si Bato. Pagkatapos ni Bato, ito na. Sila Bongo na at sila Albayalde. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, dalawang senador pala ang mawawala sa Senado dahil makukulong sila sa ICC. Si Bongo at saka si Bato. Si Albayalde, parang sabi nung kaibigan ko na taga Angeles, wala na. Si Albayalde kasi, Oscar Albayalde, taga Angeles yan. Tumakbong mayor nitong eleksyon na ito ng 2025, hindi nga lang nanalo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero malamang nagpapasigurado na rin yan, si Albayalde. Si Bongo, kinakabahan na rin sigurado ito si Bongo. Lalo pa, nandun kasi si Garma eh. Kung wala kasi si Garma, walang testigo laban kay Bongo. Walang testigo laban kay Bongo. Ang testigo kay Bongo ay si Garma. Kasi ito yung, pag may pinapa-operate si Duterte, kila Garma at saka kila Leonardo, si Bongo ang tagadala, tagapaabot. At kapag may ipapaabot naman sila Garma at sila Leonardo, pinapaabot naman nila kay Bongo, saka pinapaabot kay Duterte. At kung may reward ng ibibigay, si Bongo ang tagapagpadala sa kanila. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dito. Kaya sabi ni Trillanes, yan na. Yan na yung susunod. Bato, Bongo at Albayalde. Yung iba, yung middle level na mga pwede yan, pero uunahin muna ng ICC itong mga nangungunang ito. Kaya itong interviewing ito kay Trillanes, itong sinabi niyang ito, sigurado, nakarating na rin ito kay Bongo. Mukhang ang susunod na magtatago si si Bongo na. Si Albayalde hindi na raw nagpapakita eh. Hindi na nagpapakita si Albayalde. Kaya malamang sunod na nito, mamumonitor natin, hindi na rin magpapakita si Bongo sa Senado. Sa susunod. Actually, nung nakaraang linggo nga, nag-picture taking yung minorya. Yung minorya ng Senado, siyam sila, di ba? Pero sa picture taking nila,
Dalawa na ang wala. Si Bongo at si Bato. Ngayon, malinaw, si Bongo si Bato talaga nagtatago na. Pero si Bongo, hindi pa natin alam. Kaya lang wala siya nung picture taking ng minorya. Hindi natin alam kung may linakad lang. Pero nitong susunod na mga araw, pag hindi pa natin nakikita si Bato, ay si Bongo, wala na. Ibig sabihin yan, parehon nagtatago yung dalawa. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Albayalde, sabi nung kaibigan ko, nakilala si Albayalde, wala na rin. Parang nagtago na rin. Nasa ibang bansa na yata eh. Sabi nung kabunyog na kabats ni Albayalde nung high school. Wala na raw si Albayalde. Anyway, kung nasaan man yan si Albayalde, pag lumabas ang arrest warrant niyan, aarestuhin din yan. I-report yan sa Interpol. So, mga ka-clear, ayan, di ba? Kung nakaraan, ay mukhang hindi naman sigurado. Wala pa naman kasing, wala pang confirmed na warrant of arrest. Itong si Senator Bongo, pero, si Senator Bato de la Rosa, pero react talaga siya, no? Start pa lang, no, nabanggit ito si Ombudsman Boying Rimulya, nag-react, pati yung lawyer sa Atty. Torion, nag-react kahit hindi niya nakikita yung kanyang kliyente. Diba? Siya yung nag-react kahit hindi nagpapakita yung kanyang kliyente. Hindi niya rin nakakausap yung kanyang kliyente na si Senator Bato de la Rosa. Yan. So, pero maliban dyan, may mga pangalan na naman ni-reveal na maaari magkaroon ng warrant of arrest. Yan, tanong natin, magtatago na din ba sila? Kasi si Atty. Torion, ang sabi niya, magulo daw ang batas. Magulo daw ang batas, hindi alam pa paano i-implement, pero na-implement naman eh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero, they're considering that as kidnapping. Pero tandaan natin, mismo ang ICC ay sinabi na may jurisdiction sila. May jurisdiction sila, so it means the warrant of arrest is legally issued. So kung may warrant of arrest at legally issued, how can there be kidnapping? Diba? May jurisdiction eh. Sasabi lang nila na kidnapping ito because they just do not want what happened na surrender sa dating Pangulong Duterte sa ICC para harapin ang reklamo sa kanya na kasong crimes against humanity ng mga Pilipino, kapwa natin Pilipino ang nagsampa. Ang lagi nilang pinapakita kasi dito mga kakri. Pansinin nyo ha, bakit nyo dadalhin sa foreign country ang dating Pangulong Duterte? Bakit kailangan litisin sa foreign country? Banyaga. Pero mga kaklir, bago nag-withdraw si dating Pangulong Duterte dito sa ICC, pumirma naman tayo sa Rome Statute. Miyembro tayo, di ba? Miyembro tayo. So, ibig sabihin, bago nangyari kay dating Pangulong Duterte, nasampahan siya ng kaso doon sa ICC, ang Pilipinas naniniwala sa mandato ng ICC. Naniniwala sa jurisdiction ng ICC. Bakit? Signatory tayo. Signatory yung Pilipinas. Di ba? Yun. At sinasabi, bakit hindi naman ito naaayon. Parang merong silang depensa dito na hindi nagkaroon. May sinabi silang depensa dito na hindi naman napirmahan, hindi na-ratify, something to that effect. Ha? Ano nga ba yung sasabi? Wait lang, tinan ko lang muna ha. Nakalimutan ko na yun. Basta parang hindi nag-take effect na hindi napirmahan o na-ratify. So, dapat hindi kilalanin. Diba? Kasi, mga ka-clear, kung wala talagang effect ito sa bansa, imagine niyo kung hindi tayo bound doon sa ICC, bakit nag-withdraw? So, di ba nag-withdraw ka lang kapag merong valid na batas na ikaw ay miyembro? Kasi ayaw na namin, nag-withdraw na kami. Diba? Di kami, okay, sabi niya dito,
Ang sabi dati ng kampo ni dating Pangulong Duterte, ayon, hindi daw nag-comply sa publication rule, a requirement not previously imposed on treaties. Ayun na, di ba? Pero, kung naniniwala kayo, sila, yung kampo dati ni dating Pangulong Duterte, na walang effect ang Rome Statute of the International Criminal Court at hindi binding sa atin dahil walang publication, bakit nag-withdraw? Diba? So, tingnan nga natin, mga kli, bakit may withdrawal sila. Wait lang ha. Withdrawal from ICC reasons. Ayan. Okay ba? Kasi, diba, minsan di pala effect wala palang epekto sa'yo. Di wag mo na lang pansin yun, wala palang jurisdiction sa'yo. But you have to tell na mag-withdraw ka. Diba? Okay, tignan natin to. Ay, dito pa yon. Basahin lang natin mga clear. Para may context tayo sa withdrawal. Okay. Okay. Yes. Ito ba? Wait lang mga clear. Hanap ko. Philippines. Opo. Sige lang po. Hinanap ko lang yung reason. Hinanap ko lang yung reason. ICC na kasi ito Hanapin ito. Al Jazeera tayo. Okay. Yan. Philippines officially out of the ICC. Manila moved to quit after the body launched an examination in 2018 into President Duterte's drug crackdown. So, ito lang yung reason. Kasi may examination. Diba? Has officially withdrawn from the ICC, though the beleaguered tribunal has pledged to pursue its examination for alleged illegal killing. Kahit pala nag-withdraw, sabi, though the beleaguered tribunal has pledged to pursue its examination of alleged illegal killing in the government's war. Manila's withdrawal on Sunday came a year after it told the United Nations it was quitting the world's only permanent war crimes tribunal, becoming the second nation to do so after the Burundi. Inform all concerned states that the withdrawal will take effect. The withdrawal will take effect for the Philippines on 17 March. Anong year? 2019. March 17, 2019. Under the treaty, withdrawal is only effective 1 year after the country gives written notice of its decision to the UN Secretary General. The signatory country, signatory tayo, signatory country tayo, also cannot be discharged of any cases already pending in the court before the withdrawal. Maliwanag mga kaklira. Maliwanag. So, kahit sabihin nila na nag-withdraw, meron di ba? Doon pa lang this is 2019, March 2019. So, di nila tinatalikuran yung jurisdiction nila kahit nag-withdraw na. Dito pala maliwanag a signatory country also cannot be discharged of any cases already pending in the court before the tribunal. Kailan ba nag-file? That means the probe into possible crimes against humanity in the President's war launched by the ICC prosecutor Fatou Bensouda in February 2018. 2018 pa. Diba? Would continue. Diba? So, para sabihin na walang jurisdiction, malabo talaga. Dito pa lang, sinabi na nila basta, yung mga nangyari prior to the withdrawal, meron silang jurisdiction. At yun din ang sinabi ng Supreme Court. At ang sumulat nun, mga ka-clear, ay walang iba, kundi si Justice Leonen. Yan kung napalakihan sorry dito lang natin ito na. That means, sabi ulitin ko, the signatory country also cannot be discharged of any cases already pending in the court before the withdrawal. Signatory country tayo. Tinanggap natin na may jurisdiction sila. Tinanggap natin na miyembro tayo. Walang question dyan. Until gusto ni dating Pangulong Duterte na mag-withdraw because may kasong sinampas sa kanya doon. Personal interest, right? Hindi personal interest ng bansa. Personal interest niya ni dating Pangulong Duterte. So that means the probe into the possible crimes against humanity in the President's war
was launched by ICC prosecutor Fatou Bensouda in February 2018 would continue. So as early as 2019, sinasabi na to ng ICC na magkukontinue sila doon sa mga crimes na nagawa prior to the withdrawal. Diba? Oh, the whole point is that you cannot be permitted to do that. Ito sabi, the suspension of the withdrawal for a period of 12 months is to prevent situations just like this where a state is accused of war crimes against humanity and they withdraw to shield themselves from prosecution. Ayan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, to shield themselves from prosecution. The whole point is, you cannot be permitted to do that. So the ICC will continue and will have jurisdiction over prosecuting the president and senior officials who are considered to be responsible. Ba? So yun yun. Kaya maliwanag, di ba? So balik ngayon tayo dito. Okay? Balik tayo sa sinabi. Sino-sino ba? Di ba ang dami na pangalanan dati? Pero ito, mukhang may alam. Nadinig ko pala sa interview ni Attorney Gilbert Andres. Diba? Isa sa parte dito sa case na to. Kasi tinatanong mo, kung may senador pa ba na maaaring ma-warrant of arrest? Okay? So, sino bang involved? Dalawang senador na involved. Sino pa lang involved pala? Sa EJK. Diba? Actually, mukhang maraming involved eh. Maraming may alam. Generals. Sinabi naman yan eh. General. Sabi nito, si Mayor Magalong. Inadmit niya yon. Pinapagalitan pa daw niya, di ba? O, sino-sino involved sa EJK? Sa Tokhang. Alam din ni Mayor Magalong. Part siya nun. Part siya hanggang 2016. July to December 2016. And he knew what was happening. He knew. Okay? Mayor, generals, senators, ba? Mga ibang police officers. Kaya naman iba, mga police officers mukhang inuutusan na lang yan eh. Kasi sino yung nasa taas. So, sino yung nagpopondo? Doon na tanong. According to Attorney Andres, syempre pag sinabi nating pondo, bongo, diba? May residual jurisdiction. Sabi si Kansaki. Okay. Diba? Pag sinabing pondo, yan, residual jurisdiction na umpisahan na imbestigahan before nag-withdraw si Mang Kanor. Yes, Shiro. Diba? So, pag sinabing pondo, ang unang tunog agad yan, bongo. Allegedly, ha? So, pakinggan natin mga kaklira ang interview dito. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you viewers and have a good day. Naniniwala si former Senator Antonio Trillanes na ang mga susunod na target ng ICC arrest warrant ay sina Senator Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa at the forefront ng Billionaire News. Ang tanong natin o nabanggit, kasi si Ombudsman Rimulya Boying nabanggit si Senator Bato. May binanggit si Senator Trillanes. Alam naman natin si Senator Trillanes ay maaaring may alam. Kasama siya dyan eh. Siya nag-file niyan eh. Diba? So, meron siyang alam. At sabi nga natin, sabi ni Attorney Gilbert Andres, napag-uusapan daw kasi yung maaaring mga co-perpetrators. At nadinig nga nila, may kasama na yung funder, yung nag-fund, nagpondo. And he mentioned na bongo. Pero syempre, wala pang detalye ito. Okay? Channel. Sinabi ni Trillanes na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa ICC bilang interested party. Dagdag niya, nakafocus ang International Tribunal sa mga taong malalaki raw ang papel sa war ni FPRRD. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most mga 4
ang isyuhan. Apat pa pala. Okay, sige, let's see. Including former President Duterte na po. Yes, So tatlo. Okay. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Yan. At But, what point do you Kasi naging PNP chief din si Albayalde. At naging masuno rin siya kay Senator Bato. Kay dating Pangulong Duterte. think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest? Pero kung tutuusin mga ka-clear, di ba, doon sa Senate hearing, pansinin mo, di ba yan? Mga chief of staffs, chief ng PNP, PNP chief. Di ba? Hindi chief of staff. Yung PNP chief, sabi niya, dumaan lahat yan. Yan, si Danao. Di ba nababanggit si Danao eh? Di ba? Baka hindi ganun kalaki ang kanyang papel, pero aminado si Danao na hitman siya. Hindi ko alam kung siya mismo inutos niya. Pero sabi niya siya eh. Siya yung pumunta sa police, di ba? Balikan niyo yung hearing na yon. Na natanong siya. At proud siya na sinabi niya na isang police na di umano na nagdadrugs, nagparehab, tapos nagdadrugs pa rin, at inaaway daw yung asawa, so inoperate nila. Kaya kill. Tanong ko lang naman, tama ba yun? Okay, sige na. O, kinil mo na. Kinil mo na. At mukha alam naman ni dating Pangulong Duterte dahil tinuturo si Danao. Ayan, sabi niya, tumatawa o nagdadasal yan. Diba, tinuro niya rin si Senator Bato. Kung nag-kill siya ng pulis, ano susunod na mangyari? Wala lang? Pinalibing lang? Wala nang kaso? Walang record? Diba? Kasi mga kaklear sa death certificate nun, anong lalabas nun? Diba? Gunshot yun. So, pag may gunshot, dapat mayroong investigasyon. At pag ikaw ay nakapatay, mga kaklear, automatic yun, may kaso ka. Automatic yun, may kaso ka. Ang mangyayari na lang doon, magdedepensa ka. Diba? Kung self-defense at sinunod niya yung payo ni dating Pangulong Duterte na encourage them to fight. Diba? Let them draw their guns. Or encourage them to draw their guns. Diba? Instead na hulihin mo, iposas mo, palabanin nyo para pag lumaban, pang! Baka yun yung sinunod niya. Pero still, kung self-defense yun, may kaso ka pa rin. Diba? Justifying circumstance na lang yun. Oh. Diba? Kaya, yun ang tanong. Diba? After mga pumatay, diba? Anong ginawa after ng mga pulis? Diba? Yun yung tanong eh. O allowed na ganun? Kaya ano sila? Okay lang na gawin? Diba? Yun yung tanong lagi eh. Pag bumatay ba yung pulis? After that, ano? Wala nang investigasyon? Ipalilibing na lang? Hindi yun ang dapat mangyari. Hindi yun yung nasa rules of court. Hindi yun yung nasa batas. Diba? So, ang mangyari yan, pinatay mo, self-defense, okay, sige, wala nang kaso. Burahin ng kaso. Ganon. Diba natatandaan niyo si pagkakapatay kay Espinosa? Kasi nag-viral yun eh. Kaya kailangan pa-imbestigan. Siguro kung hindi yun nag-viral, tahimik, wala na investigasyon yun. So, ganun yun. Ganun yun noon. Kaya nga yung mga tao, tumakbo doon sa ICC. So, wala silang makukuha ditong hustisya. Yun ang paniwala nila. Kaya hanggang ngayon nga, tinan nyo, hindi pa nag-start yung hearing. Pero at least, nandun na yung pinaka-di umanong utak. Diba? Sige, tuloy tayo. Against them. Mga next year na yon, yung dalawa. Next year. Ay sinaset Sorry. Who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Yan. Sorry. At what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? Mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, baka
binitin. Ganda naman ang ngiti eh. Ano ba to? Senator Trillanes talaga, nambitin. Kita niyo yung bang ngiti niya, no? Nambitin ah. Nambitin ng nambitin ng kwento. Tingnan nga natin ulit. Hindi pa. Eventually, probably, at most, mga 4. Also, now that she has left the country, the continue na natin, baka... Kampante naman si Trillanes na tetestigo laban kay Digong. Si retired Police Colonel Royina Garma, kahit boss niya dati si FPRRD. I can state definitively that Royina Garma will be a witness against Duterte. Siyempre, alam niya na yun mga clear. Diba? Alam niya na nga nandoon at alam niya na naimbestigahan. Alam niya na nakausap ng ICC. Oo. Well, anyway, kasi sabi naman niya dito, mga clear, lakihan ko na. Sabi naman niya, di ba, itong mga babanggit yung mga pangalan, you can be a state witness. Di ba? Kung kayo na may nautusan lang at nag-implement. May mga rin yung ini-encourage niya kay, di ba, kay Senator Bato. Di ba? Ilalaglag kaya? Nag-iisip kaya si Senator Bato kung ilalaglag niya si dating Pangulong Duterte to save himself and to tell the truth? Kung base sa truth nila ha? Diba? O kinakausap din ito ng mga Duterte para hindi panghinaan ng loob? O ito kasi isa sa mahirap na ito mga clear. Pag naaresto ka, kita mo na eh. Kita na yung magiging future mo eh. Kasi same sila depensa, right? Same sila ng depensa ni dating Pangulong Duterte. Kung makukulong si Senator Bato, same ang depensa niya, no jurisdiction, kidnapping, etc. etc. Pero sinabi na ng ICC na may jurisdiction sila. So medyo lalong hihina yung loob ni Senator Bato na lumabas. Kasi alam niya na hindi makukuha sa true technicality yung issue dito sa ICC. Kasi so far mga clear, si Kaufman, ang laging ginagamit lang is true technicality. Wala pa siyang depensa. Hindi pa siya nagdi-deny ng killings. Wala pa siya nagdi-deny. Ang lagi lang niya sinasabi, kinidnap, walang jurisdiction, may sakit. Sa tatlong ito, mga kaklir, wala pa siyang sinasabing hindi siya pumatay. Bakit? Hindi niya madidinay lahat ng sinabi at inamin ni dating Pangulong Duterte. Mahihirapan siya. Dahil ang daming admission ni dating Pangulong Duterte way back pa, hindi pa siya, nung presidente pa na siya. Diba sa BBC, killed 3. Sa Senado, ang dami niya admissions dun. Hindi naman siya under custodial investigation. That's admission. Diba? Magagamit yun. Nung nasa aeroplano siya, ano sabi niya? Nung papahatid na siya sa dahig. Diba? Sabi niya, I take responsibility. At ito siguro ang papel ko para sa bayan. Kaya sa akin, admitted na si dating Pangulong Duterte na ginawa niya yun daw para sa bayan. Pero, di ba? Bakit sinasabi pa rin na, sinabi pa niya, he is willing to be arrested by the ICC. Merong ganun, mga clear. Kaya ito, so kung next year pa ito, sabi niya, baka next year. Si Senator Bato ba, si Senator Bongo ba, at saka si Albayalde, hindi ba sila maaalarma? Katulad nung nararamdaman ngayon ni Senator Bato, kahit wala pang warrant of arrest na confirmed. Pero sinabi daw sa balita na dinig ko, kinonfirm na daw ni Harry Roque at nasa DOJ na daw. Ang DOJ naman sasabi, wala. Wala pang binibigay sa kanila. Di ba? Sige, tuloy tayo mga clear kung meron pa sasabihin. When she was here,
she was already interviewed by the ICC investigators, and also now that she has left the country, they continue to engage with her. So in other words, mga ka-clear, mukhang si Garma din ang nagsabi ng mga papel ng bawat isa. Senator Bato. Although nandun siguro yun kasi sabi natin redacted. Pero maliban kila Las Cañas, Matubato, mismong insider parte mismo ng grupo That's Garma. Diba? Siya yung nagsabi ng operation. Noong na-interview siya, noong na-investigate siya, at sabi ni Senator Senator Trillanes ay magiging witness. So, mas pinagtibay, marahil, yung papel ni Senator Bongo at saka ni General Albayalde. Kasi kung magkakasama sila Kaya nga tingin ko lang mga kakliran. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you viewers and have a good day. Si Mayor Magalong, isa ito, that's 2016, kailan ba? Baka naman at that time, kasi ang PNP chief pa nun si General Bato. So, sino pa kaya yung binabanggit ni Mayor Magalong ng mga generals na kinakausap niya? Doon sa kanilang command conference. Yung pagpupulong tungkol sa Tokhang. Oversight head committee siya Oversight committee head siya So, alam niya yung galawan, alam niya kung sino yung malamang, alam niya kung sino yung nagpupondo. Diba? Kung oversight committee head ka, alam mo yung operation, diba? Natin Alam naman niya to wala naman siyang wala naman tayong ginagawang kwento dito na hindi siya umamin. So, oversight committee. Okay, natin ang pinaka-functions, yung main functions. Head pa siya. An oversight committee's main function, ito. I mean, in general tayo, AI natin. It's very, yung general na lang. Monitoring performance, ensuring compliance, and providing expert advice. Siya yung head ng Tokhang. Oversight Committee head ng Tokhang, si Mayor Magalong. Diba? Kaya hindi niya pinipintasan si dating Pangulong Duterte, especially sa EJK, because he was part of it. To ensure an organization or project meets its goals, adheres to regulations, and manages risk effectively. Kasama sa collecting data, analyzing performance gaps, recommending solutions, reporting findings. 2016, pero nagpatuloy pa rin, di ba? Nagpatuloy pa rin yung Tokhang. Pero hindi naman niya sinumbong. Yun, mga kaklir. Kaya tingin ko, sana yung iba pang may alam. Bantag. Si Bantag kaya, sabi John Villanueva, dinideny naman ni Mayor Magalong na may alam siya sa whereabouts ni Bantag. Wala naman tayo alam sa whereabouts ni Bantag. Pero di ba parang itinuturo siya. Pero doon kay I forget the name, yung writer, yung sa Secrets of Secrets of, anong name niya? I forget na. The second to si Montalban? Montalban nga. Antonio Montalban. Kaya pala, Antonio Montalban the second. Diba? Well, si lang yan. Si Antonio Montalban yan. Wala tayo alam dyan. So, yun lang mga ka-clear, diba? So, tingin ko, kaya sikit yung one to, parang kasi kasama si Bongo dyan. Nag-trigger yan dahil kay Garma. In a way, I think, baka lang, mas lumakas yung
ebidensya kasi kumbaga insider siya. She was part of the Tokhang. PNP chief to eh. Ba't hindi niya masuwata yung mga generals niya? Kung totoong hindi ito sangkot. Kung hindi sangkot, ba't hindi niya mapigil? Sabi niya, pinagagalitan daw eh. Inabsuelto ni Mayor Magalong si dating Pangulong, si Senator Bato eh. Si Jan Bato, sabi niya napagalitan ko yan eh. Yung mga generals dyan. Kasi, pumapat sila ng personal lang eh. Ang reason, politika, yung, di ba sa listahan, minsan personal na lang. Di ba? Alam. So, dapat mapakita yung findings na yun. Kung may findings siya sa mamasapan, dapat yung findings na yun, ilabas niya. Di ba? Kasi nagre-report daw siya eh. So, dapat meron yun. Dapat written yun, written. Di ba, mga ka-clear? Well, anyway, yan na. Tingnan natin kung lalabas ba si Senator si Senator Bato ba? Si Senator Bongo ba? Si General Albayalde? After this, ano kaya? Gagawin din kaya yung ginawa nitong si Senator Bato na hindi na makita? Si Boy 10K isama na. Oy, si Mick Sims, si Cayetano. Akala ni Digonggon ligtas na siya sa ICC kaya nag-withdraw. Oo. At alam nila, ay nandito si Mugs, si MUG. Magagalit na naman nako. Well, this is not a mere kwento. This is not just a mere theory. Diba? It was admitted by no other than Mayor Magalong. Mga generals kinakausap niya during the command conference. Na parte ng Tokhang. Sino-sino yun? O dapat nga, may written report yun. Diba? Yun lang, ang wish ko sa Pasko, magkita sina Senator Bato and Senator Bongo at Digong sa Hague para masaya Pasko nila. 3, Merry Christmas sa kanilang 3. Yes, alam mo Diyos dado dumaliyang. Kasi paiyak-iyak sila nung nahuli. Hindi daw nabibigay yung gamot, hindi na daw kayo magmedyas. So, kung magkakasama sila, baka naman pwedeng maging okay yung kanilang kwentuhan. Not for anything else, di ba? Ganda yun, diba? Para may kasama si Tatay Digong nila doon. Ha? At basta sa atin lang mga clear, kung wala silang kasalanan, depensahan lang nila. Di ba? Depensahan lang nila kung wala silang kasalanan, hindi naman kailangan matapos. Is di sana kung nag-start na si dating Pangulong Duterte, baka tapos na eh. At baka dahil wala siyang kasalanan, o di ma-acquit na siya agad. Yun na, di ba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.